lindol sa bansa. Madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. And yes, magandang morning Eastern Visayas, magandang morning Pilipinas. Welcome na riwat atin programa Good Morning Eastern Visayas. Ano yung programa tika nga Presidential Communications Office nga nagdadarahin maupay nga sumat, inspirasyon nga serbisyo para hit nga tanan. Miyerkules kita nga adlaw, November 12, 2025.
Usa naliwat nga presko malinaw ngan maupay nga aga dinhi haatan rehiyon. Katapusan makusog nga bagyo, hinay-hinay na nga nabalik ka normal ito na ritmo hitaten kinabuhi. Balik eskwela naliwat naton mga estudyante yan na nga adlaw. Samtang padayon aton pagayad haton mga panimalay, mga kalsada, mga infrastruktura nga naapektuhan. Nga nagpapadayon liwat iton mga relief distribution. Tikang hiton ato naman gobyerno nga na mga kasubong nga organisasyon para haton na kabugusan nga naapektuhan. Habot nga hini ano nga ayat, ayaw kita hingalimot ha pagpadayon. Hiton atan tagsa-tagsa nga kinabuhin may ada paglaom, pagbangon nga na pagbinuligay. So ini Daisy Lalo sa Bilizarhan, Radyo Pilipinas, Borongan. Iton man na nagbalay sa kopino sa kaoras nga nababakyangan kita. Ato naton mga okay, didiha technical. Kaupod ko hi Engineer Alquin. Ngan iton na bugos naman nga pwersa iton production team. Ngan tikang ha aton sister station na Radyo Pilipinas sa Calbayog. Meda kita adi makakaupod naton hi Miss Duzeta Pretensyo ngan sugad man ha Philippine Information Agency. Miss Eileen Diaz ito Northern Samar. So magandang morning gihapon ha iyo dada. So iyon sa station mga kasangkayan ano. Para natin no sa kaoras nga pagpahamtang hin mga balita, tikang hapalibot hiton aton na rehiyon. Para yun ang adlaw, Miyerkules, November 12, 2025. Alright, ngan siyahan naton na pangumustahan. Daw, Miss Suzette, magandang morning. Radyo Pilipinas sa Calbayog. Kumusta ito niyo sitwasyon? Iyan na nga mga oras. Good morning, Eastern Visayas. Guys, daw nga salamat. Ngan gandang morning, Ate Daisy. Ngan sa bugos nga puwersa sa Radyo Pilipinas sa Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Opay nga aga liwat, kan Ma'am Eileen Diaz sa PIA Northern Samar. Ngan sa bugos nga puwersa sa PIA sa pagpamuno sa naton Regional Director Sir Rian Arento. Sa ngaran sa naton Acting Station Manager, Hinaro Navilon, ako niyo makaupod yan ang Wednesday nga edition sa naton taramdan, Suzette Pretensyo po. Ngaan para sa aton kaupod ide sa Master Control, aton kaupod si Joven Cardenas. So dide, Ate Daisy ngan Ma'am Eileen, in maupay na talaga ang amon panahon. Sarang panganin ni Ate Daisy nang babalik na sa ritmo, ang mga pankadadlaw nga routine dide sa Calbayog. So sa pagkaya na, ang amon temperatura dide in mapaso na actually. Nagpapasikat si Mr. Sun. So in talagang very sunny ang amon nga di weather. So, sa paggena, yan na oras, we are at 30 degrees Celsius ang temperatura, but it feels like 38 degrees Celsius. So, katapos ito nga grabe nga pagbagyo ni Bagyong Uwan, adi nakataliwat, bagan summer na liwat, asya man ko din aton weather, mauran, tapos diretsyo nga magpapaso. Mao nga, yan Naubos ada, Miss Suzette, naubos ada adton hangin, naubos ada adton uran. Oo, naubos na niyan o ginpakyaw na kasi ni Bagyong Uwan. Iyan nagindara pa kadto sa gawa sa aton Philippine Area of Responsibility. Pero naoton ta nga di rin nagud magkusog si Uwan sa gawa sa naton par para di rin na damuliwatan mabiktima So although Ate Daisy, Ate Eileen may dakatasan babantayan na liwat nga LPA ko oo sa gawa sa par. So inaoton ta nga iniin diri magkusog ngan. At gutay man lang chance sa paggaya na nga iniin maporma kumuusa nga bagyo. So update dide sa mga utilities sa Syudad San Calbayog, adi an percentage sa restoration nga gindudumarasan sa Melco 1. So para sa Calbayog, an restoration an porsyento inadana sa 87.36%. Para sa mga taga Tinambakan District, 92%.
Oquendo District 91.49%, sa Bungtosan Santa Margarita 88.89% na and power restored. Bungtosan Gandara 78.26%. Bungtosan San Jorge 73.17%. Sa munisipyo Santa Rangnanan power restored at 75.61%. Sa Pagsanghan Samar 61.54%. Samtang sa Bungtosan Matuginaw 95%. Sa Bungtosan Almagro, 100% na nga power restored sara. Sa Bungtosan Tagapulan, 35.71%. Nga sa Bungtosan Santo Niño, 100%. So, ang total nga porsyento sa na-restore na sa Melco 1 in ada pala sa 82.57%. Nga nagpapahimang sa Melco 1 nga nagpapadayon na nini nga era restoration update nga nag-aaral sera sa pag-intende kay diri ko no madali-dali an ini nga restoration effort mahitungod nga may dalawat sera ginsusunod nga restoration protocol. Nga Ate Daisy, Ma'am Aileen apisar nga adaan restoration update an NGCP nagpagawas naman sa scheduled power interruption. So may kita san pagkaparong san kuryente ini in pagbubuhaton sa November 15, 2025 yan ng tiarabot nga Saturday. So ang pagkaparong san kuryente magtitikang sa alas 6 aga hangtod sa alas 6 kulop. So bugos ini nga adlaw ang mga apektado nga area sa Kapuokan Substation, Feeder 1, Kapuokan Old Road, pakadto sa city proper, dili city proper hangtod sa Happy Valley Barangays. Ngan maapektuhan liwat sini ang Palanaskara Substation, Feeder 4 Barangays along Kapuokan, harani sa may Samelco 1 Substation, pakadto sa Barangay Lunoy, Feeder 5 Tinambakan District Barangays, ngan sa Feeder 8 Oquendo District Barangays. Ang narason san sini nga scheduled power interruption and preventive maintenance sa mga HVEs ngan TL corrections didto sa Calbayog to Palanaskara to Allen 69 kV TL. So mag-charge na kita. Oo, ato ni charge aton mga power stations, linabinadad ton mga na empty. Ay maiaiha nga pag-charge ang power stations. Oo. And may da. And may Yes, ada. Opo, kung may ada. Ako may dak nagpalitak kasi power station. So, hasta yan na, dire pa na full. So, medyo maiiha talaga, And also, charge natin mga power banks, aton mga devices. Oo, sa Friday pala, diba? Para sigurado nga, di kita mabuboard pagkaabot sa Saturday. Sa mga karuyag naman, nga Ang ganda kasi may susete ni nga power station kasi yung daman niya kay pwede na mahisak-sak ito natin daman nila wifi, ito ni iba nga ni bisan ito na ref pwede, electric fan pwede, di ba? Opo, yes po. Sabi na kung talaga hitaasan iyo voltahe sa power station, so talaga nakakaya ito. Ang wifi namon nga gisasaksak namon sa power station, so para duro-diretso maka-scroll gihapon, diba? Maka-report. Maging updated. Mga chika dito sa FB, sa social media. Anyway, para naman sa itong mga karuyog magpa-beach, diba? Kasi usually, Ate Daisy, Ma'am Aileen, pag brown out, so sini nga, bugos nga adlaw, damo napakadto sa itong mga beach, So, magpa-reserve na kamo sa yung mga cottage, kabang maubusan na kamo, yan na pala. Para naman sa tubig, speaking of beach, damo tubig dito. Pero dito sa amon mga bablay, waray kami mga tubig. Miskan turo dito, yan na sa dago. Basta yan na, waray lagi hapon. Ano man, nakakarigo ka?
Oh, may daman gihapon dito sa akong tita, so nakikikarigo na lang kanay. Nabiyahe pa ako. Kuan, iba na yun akong CR. Oh, so 10 minutes na akong pagbakad to sa akong CR. Anyway, adi po an amon service advisory updates and Calbayog Water Company Incorporated as of November 11, 6 p.m. So, an sa source 1 sa Pasungon Creek an issue sini local landslide ngan intake location. So, anya na inagpapadayon lagi hapon ang debris clearing. Sa source 2 naman, san tubig ang Panas Falls, an issue storm debris ngan blocking sa water intake man sa pagkaya na 80% na nga operational. Para naman sa Pantulong water source and sa Hamonini River, ang naging issue ang makusog nga heavy sand and mud clogging man sa pagkaya na in 95% operational na. So, nagpapadayon ang pagtrabaho sa Calbayog Water Company Incorporated para maging 100% na ini nga mga water sources nga operational. So, an era target nga pagkabalik sa normal operations buwas na November 13. O, isang tulog na lang. Mga kamayada na kita sa tubig. Makakaparigo na santo. Ayan noon, mga taga Calbayog. Inautunta nga, madayon talaga ini ano. Dire kami nga, umasa lang. Oo. Bangin may But the anyway, extension. Sana wala extension ano. Oo, unta diri ma-extend kay grabe na ano. Oo, bangin magiba na hamot san Calbayog nga. Kung ma-extend lagi hapon ini. But anyway, kung diri man maabot ma-reach ang target sa Thursday, for sure ano, magkakamayada gihapon kita sa tubig. Oo. Maubuwa asa sa Saturday kay waray man light ano, kung wala lagi apong tubig, sa beach na lang kita pumarigo. Oo. Diba? Anyway, Ate Daisy, Ma'am Eileen, adi naman ang mga nahikay namon nga balita, adi naman mga top stories of the day, adi naman mga laray uluhan. Masobra 5 million pesos san danyo sa agrikultura, ngan sobra 4,000 nga pamilya nga nag-evacuate na hipatik sa syudad San Calbayog, Kahuman, San Panalasa, San Bagyong Uwan. Cottages sa Buri, Baras Beach narubat tungod San Bagyong Uwan. Samtang Calbayog City ginngaranan nga local governance champion sa DILG 8. Ngan DOST Summer padayon ang pag-aghat sa mga estudyante nga mag-aram sa STEM courses. Ato nini igdidetalye ngan iglalagay sa second part sa natang taramdan. Good morning Eastern Visayas, mao nga ayo ka mo pagparong sa iyong mga radyo man sa iyo live stream pa Facebook o YouTube man. Back to you Ate Daisy. Good morning, Eastern Visayas. Damangat salamat Ms. Suzette aton na pauna nga impormasyon ano tikang naman na Radyo Pilipinas Calbayog, and this time ngato naman kita Northern Samar. We would like to hear from you Miss Eileen Diaz. Kumusta to ni Picton Baguio dida haiyo? Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Ma'am Daisy and Ma'am Suzette. Mo ilan epekto sa bagyo. May da pa man larog. Nagkakawaran kita boses na ano. So far sa iyo na amo niya na dili kamutangan. Sa panahon pala, bago pa kanina Ma'am Suzette nakikigbisog haring araw pero madalumdom. Diri kasi tapuran na naton panahon ano. Bisan maadlaw or masudang an aga pero pagkakakulop nauran gihapon sa mga taladidtoy nga diri madalumdom diri good ora-ora nga nagawas si aring araw ano, so nakikigbisog hiya nga makagawas Pareho to Ay, imo nato na, boses yeah. nakikigbisog gihapon Miss Eileen. Aray kita mahimo kay trabaho. Amo good man ano, may cough and colds pero tigawas na kung tigawas na hiuwan nakagawas na hiuwanan na kuan Philippine Area of Responsibility amo man gihapon na naton kuan pamati nga diri maupay. Anyway, and sanang pagdaga kuryente totally good man from Sabado pala nga gabi adan awaraan na kuryente Northern Samar until Monday. Lunes nga kulop na nabalik ang kuryente.
So grabe talaga nga kamutangan niyan kay anamon dili tubig, anamon water district dependent hanor sa Melco. So ano nga rin kuryente, waray tubig. Oo. So, amo Ngayon, Miss gyapon Eileen, may intindihan gihapon niton kasi yung Northern Summer, kung kikita niton mapa iton Summer Island, hikamugod man it yadto't katapusan. Diba? Nga maupay na lang niya naglihis humitaas kay kun talaga umubos kami go didi ngani grabe ang epekto ang hangin diri good damo an actually an oran kaya kulang kami landslide kulang floodings pero ang hangin na mayong gyapon nagkatutumba nga mga balay may mga totally and partially damaged tapos may so far an aton naman kalsada and bridges major roads and bridges maupay na lang waray good na apektuhan kaya possible to all types of vehicles. Amo man ito na importante kay pag problema kita sa kalsada na isolate talaga naton area labi na kami didi nga kay rayo ora so far amo man gihapon pasalamat gihapon kita sa makagraho mga diri good kita na orawan pero ampo kita sa ato na orawan kinahanglan talaga naton ampo ngan bulig bago pa liwat diri ilat pwede an ampo ila kinahanglan may action kita nga ginhimo so kung mahimo mapaangbit kita sa aton mga adto na labi na gud na orawhan sini nga aton nga bagyo uwan kay super typhoon talaga although haros nga tanan nga typhoon naagi nga ni hakatarman pero minaagi hakatarman diri gud kami nawawaraan. So saya na so far nagpasalamat kita nag-upay-upay ang panahon yan bago pa ni Ma'am Suzette kanina may naliwat kita gin babana nga outside par pero abot buong Disyembre January and February pa iton nga aton mga diri maupay nga panahon naging lalauman so an aton nala pag andam pirmi pagpangandam so mo iton dinan kamutangan ngani mas maupay ko paghihapon an mayaon tubig ka mga may bomba nga diri go dependent ora-ora san daloy san kuan san water district kay makuri talaga maging dependent sa water district kay wara ngani tubig wara kam gud talaga bagsering pa ni Ma'am Suzette kanina magbabaraho na kay bayan. So, hopefully, paglaom kita nga ma-restore dayon pati ang aton mga kuryente. Anyway, mga kuryente namon di may pa mga areas nga diri paghihapon na wala paghihapon babalik tungod labi na aton mga higrayo nga lugar wala paghihapon yan anamon damo pasalamat didi kay waray kami casualty sana naglabay nga bagyo so ada gyapon sa pangandaman ngan ang ekonomiya padayon ang negosyo amo manggod an pangabuhian sa tagsa-tagsaan aton la problema tungod sa nga bagyo ang mga parag-uma kay nawawa kay talaga ang mga tanom amo man iragin lalauman Katanom na gud yan na, di ba? Katanom na yan na, iton na palay. Pantag-uran nga kuan nga pangaparay mayon nagkababahaan kanugon na nakapikang na nakatanom na pero kay amo gyud ta mahihimo kay amo gud man ang panahon so kinahanglan maghihibaro kita paghanap sa mga alternatibo kung diri maging dependent sa ngatanan nga pag sa patanom kay mayon panahon niya sugad sini maghanap sa mga alternatibo nga pangabuhian kay dili pwede maliwat nga mamoroko kita kay kung labi na kung may mga kabataan nga na maging dependent liwat sa mga ayuda kinahanglan gud magkiwah magtrabaho makuri pero kinahanglan magtrabaho so amo ito ang kamatuoran sa nat kinabuhi didi sa aton mga probinsya labi na sa ato didi nga lugar Eastern and Northern Samar pero may good kita gin bibisita sa mga bagyo paborito kita Asya nga, kaulangan talaga damanhin ayuda, tikang naman hiton ato national government. Labi na kun didi na talaga sektor hiton agrikultura kasi iton danyos daman na diri la daman nagiging harumamay to the point nga kinukurian pagbangon ito na aton parag-uma.
Amo ito na yan na kunta ano Ma'am Daisy and Ma'am Suzette ang mga obligasyon sa naton mga local government units. Parte gihapon ito sa aral sa paglingkod san era lingkuranan sin pagbulig panginahanglan sa ira mga katawhan. Diri la sa mga permi nga panahon pero sa mga sugad sini nga mga kalamidad nga natuod man liwat kita Ma'am Daisy and Ma'am Suzette nga kada kalamidad may ang gihapon iton bago pa advantage ang ginuula sa na maara may gihapon iton maupay nga may mga positive gihapon not all negative No, pero danay may ada mga nahitatabo nga diri naton anay naintindihan pero later on ay maaram kita kun ano iton rason, di ba? Yes, oo. Kinanglan maging aton la pag lantaw sa kinabuhi nga kada problema may gyapon solusyon. Kada kalamidad mayon pagbangon. Amo manggod ito na naton. Kaya kita mga resilient na kita kay mga higara na kita sini mga kakurian. An makuri la diri higara sa kuri. Kay makukurian ora-ora. Oo. So amo ito nga ato na kamutangan diri sa Norte ng Samar mopay na lang nga bisan sini nga karuhasi ada naton mga nakikita ang positibo Ma'am Daisy Ma'am Suzette. Ang say nga positibo nakikita naton ang pagkasarayo, pagkaburutok, pagburubligay kung sugad sini nga mga panahon. Wara naging isip nga pankalugaringon pero para sa tagsa-tagsa para sa brothers and sisters sa community. Amo ito ang say nga bintaha. Anyway, nakakatalwas kita sini nga tanan. Para naman sa naton second part sa amon mga laray uluhan. Temprano nga pangandaman pag-imponer sa preemptive nga forced evacuation tungod sa Bagyo Uwan, nagresulta sa zero casualty sa probinsya sa Norte San Samar. At 36 nga peace builders o dating mga rebelde nakapagtapos sa reintegration program ng alternative learning system sa Balay Darangpan. Benting bigas meron na ginlunsar sa National Food Authority. Back to you, Ma'am Daisy. Good morning, Mr. Visayas. Sa ngaran ni Anha mo na Regional Head Rian Arinto, inis Aileen Lazan Diaz, TIA Northern Samar. Good morning, Mr. Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat Miss Eileen. Ang nalilipay gihapon kita nga zero casualty ato Northern Samar haluyuhad to na makusog nga epektohan na Bagyo Uwan. Alright, so yun na naman nga mga oras sa sitwasyon naman haamon didi ha probinsya ito Eastern Samar, particularly didi syudad hiton Borongan na si Rocky Mr. Sun pero diri tapuran saring mo pa Miss Eileen pero at least may ada kita na maupay nga panahon diri sugad hadi nga talaga pinakulbaan kita nahadlo kita hadton ka sa hadton Bagyo pero sobra ito naton pagpasalamat iton makagaraham nga Dios nga kadam-an na spare hini nga makusog nga bagyo. So haaman pag taga-kuryente naman didi nga tanan nga bungto in nahibalik na adton kuryente dara kay naayad na yung mga backbone lines pero may adala gihapon problema diditon mga lateral lines nga titon mga kabaranggayan nga hiton mga residential houses mga tagsa nga mga consumers may ada pa mga problema ngan adton pinakadako iya na ang trabahoon daman hiton isa Melco ngan na padayon nga gintratrabaho adton dito Humonhon Island dida pahadton kanan Bagyo Tino so nagtitikang palangan ni hira didto restoration mga nagkaruruba grabe atong distroso linyahan kuryente dito Humonhon Island tapos aadi pa Bagyo Uwan pa nga naka-down daman haton serbisyo elektrisidad labi na norte nga dapit hiton ato naman probinsya pero padayon iton SML ko pag-ayad hiton na mga linya para maging 100% na iton serbisyo elektrisidad hapag taga tubig naman didi syudad hiton Borongan kakulip nga adlaw nag-anunsyo ang Borongan Water District nga waray daman tubig iton Northern Barangays iton syudad kay adton Lobo Pumping Station didi ha Barangay Kagbunga amo in
waray hira makakapag-pump kay apektado liwat adton na linyahan kuryente nga naapektuhan di dahadton bagyo. Pero we're hoping nga sana naman maging ma-action ng dayon ito na Eastern Samar Electric Cooperative kay saring pa nesesidad ito na tubig. Happy sa order situation, nagpapabilin nga mahimyang hakabugusan iton sitwasyon, iton bugos nga probinsya hita Eastern Samar. Ngan bueno headlines iton mga balita. Nahikay ang Radyo Pilipinas sa Borongan para yan ang adlaw Miyerkules, November 12, 2025. Siyahan PDRRMC nag-aprobarhin na resolusyon nga nagre-rekomendar ha pagdeklarar ha Eastern Samar ha ilarom han state of calamity. Akreditasyon hinuwalong CSO paghatag hin financial assistance sa sinirangan Queen candidate sa syudad han Borongan ginaparigon han konseho. Samtang Dolores PNP kinarawat hin petrol car tikang han local government unit. Duha naman nga pusil ug mga bala narikupo ha panimalay hin suspitsado nga ginserbihan hin search warrant han mga kapulisan di syudad han Borongan. Balangkayan Municipal Police Station nagpartisipar hin life-saving training nga iginhatag ang local government unit ng Department of Health. Samtang shellfish ban hapira nga kadagatan din sa nerangan na Kabisayaan nagpapabilin. So mga kasangkayan magpabilin nga naka-tune in. At aramdad, good morning Eastern Visayas nga naton detalihan mga balita ipapahamtang ha iyo ha second round ha naton program. Morning Eastern Visayas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alright, mga kasangkayan, na nato no oras, 31 minutos na nakalabayan alas 8, ngan balik kita haton programa. Good morning Eastern Visayas, pan Wednesday nga edition, November 12, 2025. Ngan diri kita maglangan kadtuon tanan detalyihan naton mga notisya. Unahon ta nga haw, Mizuzet Pretensyo, han Radyo Pilipinas, Calbayog. Good morning Eastern Visayas.
Yes, damo nga salamat Ate Daisy para sa siyahan nga balita dide sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Masobra 5 million pesos san danyo sa agrikultura ngan sobra 4 mil nga pamilya nga nag-evacuate na hipatik sa syudad san Kalbayog kahuman san panalasa san bagyong Uwan. Detalye aade sa akon report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Maabot sa 5,176,149 pesos ang kabugusan nga danyo sa agrikultura sa syudad San Calbayog matapos ang nagupit san bagyong Uwan basar sa report san City Agriculture Office. Pinakadako nga naapektuhan ang mga tanuman san palay, utan ug pangisdaan nga nagdurot sa dako nga pagkalugi sa mga parauma ngan mangirisda. Basar naman sa City Social Welfare and Development Office adton sa 4,032 nga pamilya ang gin-evacuate kumo kaparte sa preemptive evacuation agud malikyan ang miskanano nga trahedya samtang nagpapabilin nga makusogan hangin ngan oran durante san kasagsagan san bagyo. Sa gindumara nga meeting san City Disaster Risk Reduction and Management Council kasan Kulop, ginisgot sa mga opisyal ang kahilawig san danyos ngan mga masunod nga pitad para sa dagmit nga rehabilitasyon ngan bulig sa mga apektado nga residente. Nagserbiliwat ang meeting nga ikaupat nga quarter meeting san konseho agud masubay ang mga programa sa kabugusan nga disaster risk reduction framework san syudad. Samtang ginreport san City Engineering Office nga kadamaan sa mga danyo sa infrastruktura indurot pa sa nauna nga si bagyong Opong pero nagpapadayon na nira clearing ngan monitoring operations para masiguro ang katalwasan sa mga kalsada ngan komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 33 minutos sa naglabay sa alas 8. Morning, Eastern Visayas. Sa pag-anunsyo pala san pag-asa sa pisulod nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility, nagtikang nasin pagpangandam ang mga lokal nga disaster risk reduction management offices san 24 nga mga bungto sa probinsya. Gintawag ni Governor Harris Ongchuan ang mga miyembro sa Provincial Disaster Reduction Management Council sin madagmit nga katitirok para may baraan ang tumpok san bagyo ngan kun anano ang pangandaman nga ginhimo san tagsa nga ahensya san gobyerno lokal nga nasyonal. Sugad man ang tagsa nga mga mayors san 24 nga bungto nagtawag liwat san tagsa-tagsa nga mga local DRR council para sinsugad nga panuyo. Adlaw antos umagi ang Bagyo Uwan, sa Biyernes pa lang adlaw ginabisuhan na ang mga naista sa harani sa dagat, low-lying areas, ng mga lugar nga taas ang risgo san baha ang landslide nga mag-evacuate na ngadto san safe nga lugar nga san Sabado iginmando na san gobernador unforced evacuation. Nagpagawas ang gobernador sa direktiba nga wala klase nga opisina san Lunes nga adlaw base gihapon sa ginpagawas nga mga mando tikang sa Malacañang. Lidaas ang report tikang san PDRMO matapos ang rumbo san Bagyo Uwan. Naibaroan nga sa 569 nga barangay sa Bugos nga Norte san Samar, 548 ang apektado, 18,672 nga pamilya, ngan 73,000 katawo. Yaon unom nga barangay nga apektado san baha ngan sayo sin soil erosion. 77 nga balay ang totally damaged, nga nyaon hitalaan nga 3,211 nga partially damaged. Masubra sa 69,000 katawo, nga 19,000 nga pamilya ang nagbaton sa preemptive evacuation, ngayon total nga 28,032 nga pamilya nga 92,000 sobra katawo nga nahitalaan nga nakadto sa mga evacuation centers. Nawara ang supply sa kuryente tikang Sabado nga gabi, nga nahibalik ang kuryente Lunes nga gabi pero ang iba nga dapit damo pa ang gintatalingguha nga malinyahan sa kooperatiba. Sa parte sa pagdakakalsada ngan pagtagatulay sa tipagawas pala ang bagyo nagbuhat na sin clearing operations ang DPWH 1st and 2nd District Engineering Offices ngan gindeklarar nga passable ang sakop nga kalsadahan sa nga tanan nga klase sa sarakyan. Ngan subag agad man nagbuhat liwat sa clearing operation ang tagsa-tagsa nga mga bungto maging pangunahan sa MDRRMO, kabuli ang PNP, military, BFP nga iba pa nga mga pribado nga sektor nga mga volunteers. Nagpahamtang sin pasasalamat si Governor Harris Ongchuan
sa nga tanan yung mga katawhan sa pagbaton sa panawagan, dagmit nga naktibo nga pagkiwa, nga nagresulta sa zero casualty o wara na hitalaan nga kasolidad san Bagyo Uwan sa probinsya sa Norte, San Samar. Back to you, Ma'am Daisy. Mga salamat, Miss Eileen, ang report. Good morning, Eastern Visayas. Bueno, mga kasangkayan na naton oras, mayada na kita 37 minutos sa nakalabayhan alas 8 aga. And we're saying good morning ito na atan viewers online, Miss Merly Hicomo, Ate Merns Portiza, and also Franz Navarrete Probe, Dakulong Giselle, magandang morning. Ngansyahan nga balita na hikayhan Radyo Pilipinas sa Borongan. Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nag-aprobarin resolusyon nga nagre-rekomendar han pagdeklarar han Eastern Samar ha ilarom han state of calamity. Ang detali han report ikang Pen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Ginaprubaran han Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council PDRRMC han Eastern Samar ang Resolution number 6 series of 2025 nga nagre-rekomendar nga ideklarar ang bugos nga probinsya haylarum han state of calamity tungod han grabe nga distroso durot han magkasunod nga bagyo nga Tino ngan uwan. Ang motion ginpasaka ni Isidro Aporto han Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar ngan ginsigundahan ni Mr. Melvin Sacmar han Department of Science and Technology Eastern Samar Provincial Field Office. Ginpangunahan ni Governor Ralph Vincent Ivardoni ang ginbuhat nga emergency PDRRMC meeting dita November 11 ha PGO Conference Hall, Borongan City. Sumalaha iya ang deklarasyon in magpapasayon han paghatag hinbulig ha mga apektado nga pamilya ngan mahihimo han probinsya nga gumamit han pagkikinhanglanon nga pondo para ha relief ngan rehabilitation. Subay ha Section 16 han Republic Act No. 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, ang resolusyon nagsisiring ang pagdeklarar in state of calamity magpapadali ang paggamit ang Local Disaster Risk Reduction and Management Fund upod na ang Quick Response Fund ngan mag-iemporsar ha pagpapatuman hin price control ha mga panguna nga panginginhanglanon ngan mga produkto. Sumalaha rapid damage assessment and needs analysis kon Ardana han mga lokal nga disaster councils. May da 323 nga kabablayan ang totally damaged ngan 2,529 partially damaged. Maabot 47,178 nga pamilya ang apektuhan ug nahibangan han mga Oroquian. Por lo menos 9.2 million pesos ang danyo sa agrikultura, ha infrastruktura 29 million pesos, ha livestock and poultry 730,000 pesos, ngan ha pangisdaan 6.7 million pesos. Ha resolusyon iginpahayag nga mas sa taas ang balorhan distroso kumparahan kapasan mga lokal nga gobyerno nga makabaton dayon salit kinahanglan hin madagmit nga aksyon, interbensyon ngan koordinasyon tikang nga gobyerno probinsyal ug ha nasyonal nga pangobyernohan. Nagpasalamat hi Governor Ivardoni ha mga ahensya ngan volunteers nga nabulig ha preparasyon ngan pagbaton ha epektuhan mga bagyo. Iagin pahayag nga tungod han agap nga preemptive evacuation ngan information dissemination naging minimal ang distroso ngan waray casualty nga nahipati ka probinsya. Gintagan doon pa han gobernador ang importansya han koordinasyon han nasyonal nga gobyerno. Subay han panawagan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ideklaran state of calamity ha mga lugar nga grabe ang danyos san kalamidad. Nagpapadayon ang probinsya pag-finalize ang Ardana report antes iniig forward ha Office of Civil Defense para hindugang nga bulig dugang pangapahayag ni Governor Ivardoni. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report, Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa dugang nga balita dide sa RP Calbayog, cottages sa Buri, Baras Beach narubat tungod sa bagyong uwan. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balves. Radyo Pilipinas Report. Nagbuhat inspection ang Catbalogan City Tourism, Culture, Arts and Information Office ug City Engineering Office
kahuman marubat sa Super Typhoon Uwan ang pipira nga mga cottages sa Buri Baras Beach, Barangay Estaca, Catbalogan City. Base sa report, siyam nga cottages ang totally damaged, samtang 8 naman ang partially damaged nga grabe nga nakaapekto sa panginabuhian sa mga miyembro sa Buri Baras Beach Cottage Owners Association usa nga rehistrado nga grupo ilarom san Dole nga ginbuligan sa City Peso. Ang Buri Baras Beach ano sa mga primera nga destinasyon sa turismo sa syudad, kilala sa tanawin dagat ug malinaw nga tubig. Base sa Catbalogan City Tourism, Culture, Arts and Information Office, parte sa pagbuhat inspeksyon ang pagtudlok sa kahilawig sa damage para makaplastar dagmit nga bulig o rehabilitasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat, Charmaine, sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Kasumpay naman sa Pangkamurayaw, 36 nga mga peace builders o dati nga mga rebelde ang nakapagtapos nga nagpakakarawat sa Certificate of Completion durante sa completion program ceremony nga ginhimo sa Centennial Hall Building, University of Eastern Philippines sa naglabay nga semana. Ini nga 36 inakatangpos sa serye nga pag-arad man sa alternative learning system nga reintegration program sessions sa Balay Darangpan nga ginpanginano sa Provincial Social Welfare and Development Office nga durante sa napagtapos sira nakakarawat sa immediate livelihood assistance nga tag 40,000 ka pesos tikan kon Governor Harris Ongchuan sa kanan Provincial Local Social Integration Program nga pundo. Sa iya mensahe nasugad si Governor nga ang kada tag sa nga peace builder nagpapamatuod nga ang pagkabot sa Kamurayaw indiri imposible nga saluyusan kasamdan sa naglabay nga panahon yaon pagyapon paglaom nga makabuhat nga makabag-o kinabuhi nga makaserbi kumo inspirasyon sa iba. Sanglit sugad niya padayon kita makigbisog diri sin bayolente nga pamaagi pero para sa Kamurayaw pangabuhi nga pagprogreso kay ang ungod nga kadaugan indiri nasusukol sin medal o sertipiko pero dida san kasing-kasing nga nababantad ngan kinabuhi nga nababag-o. Padayon kita sa misyon pagkabot san Kamurayaw sa aton minahal nga norte San Samar pamulong san gobernador. Sa kadugangan, utro nga ginpahimatngon san Brigade Commander san 803rd Brigade Philippine Army Brigade Commander Camilito Pangatungan ang iya mantra nga upod kita magburungod pagkasarayo kay kun nagkakasarayo waray ayat nga diri kaya ngan wara inop nga diri makakabot. Ang tema sa seremonyas mao in Testament to Unity, Transformation, and Hope for a Brighter Future. Back to you, Ma'am Daisy. Otro damang nga salamat, Miss Eileen, han report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balita naman, tikang di syudad diton Borongan, akreditasyon, hinwalo nga civil society organization, paghatag in financial assistance, hasinirangan queen candidate, ginparigun han konseho han Borongan. Ang detalyan report ikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas, report. Pinangunan ni Borongan City Sanggunian Panglungsod SP member Dr. Ana Katrina Nagtasada kan ika-19 nga pinakauri nga sesyon ng konseho aging buhat sa SP Sessional la siyudad han Martes, Nobyembre 11. Ini nga sesyon igimpasahan konseho ang resolusyon nga nagaaprobar han akreditasyon ng 8 nga civil society organizations sa siyudad nga panguna iginduson Committee on Labor, Livelihood and Cooperative Development, People Empowerment and Participation nga chairperson ni SPM Liza Chu. Ugin aprobaran pa isa nga resolusyon nga naghahatagin otoridad ng LG Borongan na ginrepresentaran ni Mayor sa Ivan Dayan Agda nga magperming kasabutan Memorandum of Agreement mauwa kan Mr. Ronel Capones kasumpahin paghatagin financial assistance kantidad 40,000 pesos kan Mr. Capones, official candidate at search for Sinirangan Queen 2025 event nga ginorganisa hit Sinirangan pageants. Igin refer liwat ang Committee on
Public Works, ang Chairperson SPM Sergio Gilbert Escuto III, ang naging proponer nga ordinansa nga magliliwat titulog lokasyon han proyekto nga nagkakantidad hin 5 milyones de pesos. Kasumpay ini han rehabilitasyon han kalikuan San Gabriel Road na barangay Kalikuan na siyudad han Borongan, ngadto hit rehabilitasyon hit slope protection ha may San Gabriel na kalsada ha siyudad han Borongan. Samtang gin-refer liwat a Committee on Finance nga Chairperson SPM Attorney Kathleen Jean Kainday ug ka Committee on Laws and Rules nga Chairperson na ABC President SPM Chen Ibarbia ang pagripaso ang 2026 annual budget ng Barangay Bato ug Barangay C ug ang 2025 annual budget ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Binuangan ug Barangay Kalikuan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report at Isok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang nga balita, Calbayog City ginngaranan nga local governance champion sa DILG Region 8. Detalye aadi sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Formal na nga ginkilala sa Department of the Interior and Local Government o DILG Region 8 ang Calbayog City como usa sa mga 2025 local governance champions mahuman ang makutay nga pag-examine sa regional champions of good local governance sa performance sa syudad sa mga magkadrodelain nga aspeto sa panggobyernuhan. Basar sa gingawas nga regional memorandum sa DILG ang pasidungog in pagkilala sa mga lokal nga gobyerno nga nagpapakita sa tangkod epektibo nga maupay nga serbisyo publiko. Apisar nga na-postpone ang 2025 National Seal of Good Local Governance Assessment, nagpapabilin nga kwalipikado ang Calbayog City para sa masunod nga pan-nasyonal nga beripikasyon. Nagpahayag naman sa pasasalamat si Mayor Raymond Uy sa tanan nga opisyal nga personahe sa syudad nga nangalimbasog agud makabot ang nasabi nga pagkilala. Sumala naman kan Vice Mayor Rex Daguman, resulta ini san pagkaurosa ngan pagbububligay san ehekutibo ngan lehislatibo nga sangasan gobyerno lokal. Nakatalaan nga karawat sa syudad ang pasidungog sa Rayhak Award Regional Awarding Ceremony sa tiarabot nga Nobyembre 24, 2025 sa syudad Santa Cloban. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 49 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain nga sumat, mapapalit na ang tag 20 pesos nga bugas kada kilo sa National Food Authority tikang San Food Terminal Incorporated para sa mga pinili nga sektor sa sosyedad. Iniyan pahayag ni Ms. Juvian Grimio, ang warehouse supervisor and information officer sa National Food Authority diyan sa probinsya. Ang pwede makapalit sigun San Mando tikang San Food Terminal Incorporated mao ang mga vulnerable sectors sugad sa farmers o paraguma, senior citizens, solo parents, persons with disability, indigent households o adton apis and 4-piece, rice farmers, fisher folks, jeepney drivers, and tricycle drivers. Adto na ruyag pumalit nga kaapis sini nga ginaranan nga sektor, pumakadto nala sa NFA warehouse sa Bubon nga Rawis nga dadon ang ID sugad ni Ms. Gremio. Naibaro ang liwat kan Ms. Gremio nga ang senior citizens, solo parents, PWDs nga api sa 4-piece beneficiaries, jeepney and tricycle drivers and pwede makapalit maximum nga 30 kilos kada bulan tikang Nobyembre tubtob Disyembre na nga tuig. Ang fisher folks 10 kilos kada bulan pero ang farmers 50 kilos tungod nga unahan ang farmers nga gintagan oportunidad tikang pa sa bulan san Agosto. Ginklaro ni Ms. Gremio nga diri ang NFA ang nagbabaligya sa bugas kundi ang Food Terminal Incorporated nga mao ang pumalit sa ira para makabaligya tag 20 pesos kada kilo sa ira ginpili nga beneficiary. Gintagan liwat doon ni Ms. Gremio nga ini nga 20 pesos nga bugas indi kalidad kay bago ini nga molino nga diri naabot tulo ka bulan nga stocks. Nga nahibaroan liwat nga saya na sufisyente ang supply san bugas sa NFA tikang san lokal nga parag-uma nga kaya makasustener san panginahanglan sa yana nga panahon.
Sa yun nga tuig nakapamalit ang National Food Authority si 38,000 kasako nga paray, tikang san lokal ang mga parguma, nga hitaasin dako nga porsyento kung ikukumpara sa 2024 nga umabotla 42,000 kasako sin paray. Back to you, Ma'am Daisy. Damang salamat, Miss Eileen, han report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang naman nga balita tikang didiha Eastern Samar. Duha nga pusil og mga bala narikupo hapanimala hin suspitsado nga ginserbihan hin search warrant han kapulisan didiha syudad han Borongan. Ang detalyen report tikang kan Kurt Sibricos. Radyo Pilipinas Report. Narikupo induha nga pusil ngan mga bala di daton ginumara nga joint operation ng mga kapulisan. Pangunahan Borongan City Police Station ipinagikan Police Lieutenant Colonel Silver S. Cabanillas, Acting Chief of Police, Kaupudan Provincial Intelligence Unit, ang Eastern Samar Police Provincial Office, Regional Intelligence Division, ngan Regional Intelligence 8 ngan sugadmaan, ang 801st Regional Mobile Force Battalion, pag-implementaran search warrant din sa nga panimalay, Barangay Balid, Ciudad Dan Borongan, mga alas 9 gabi, November 11, 2025. So mga reportan police, ang operasyon in Ginubara, darahan na anti-illegal possession of loose firearms, ngan pagpatuman in search warrant, subay, ang naging pagawas ng kamanduan ni Honorable Nathaniel E. Balduno, Presiding Judge sa Regional Trial Court 8 Judicial Region Branch 2, ang Ciudad ng Borongan, Eastern Samar, nga may search warrant number 103-25, pagbayularat ng Republic Act 10591 Section 28 o kon illegal nga pagpalit o pagposisyon hin pusil nga mga bala. Ginkilala ang suspitsado nga alias Uti, 42 anyos, may asawa, scrap collector, residente ng Barangay Balid, Borongan City, Eastern Samar. Nakuha dito na panimalay han suspitsado in duha nga kalibre 38 nga revolver, waray serial number, ngan di sais nga live ammunition o kun balahin 38 nga revolver, isa nga empty cartridge shell kun basiyuhin bala kanang kalibre 38, isa nga isling bag blue and color. Ang suspitsado upod aton mga nakuha nga ebidensya in Gindara, Borongan City Police Station para yung dokumentasyon antis pasakahan hin kaangayan na kaso nga to korte kontra ang suspitsado. Para ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kurt Sibricos, Tagatagin Report. Damang salamat ang report, Kurt Sibricos. Samtang, DOST Samar padayon ang pag-aghat sa mga estudyante nga mag-aram STEM courses. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Padayon ang DOST Samar Provincial Science and Technology Office sa paglibot sa mga eskwelahan sa probinsya para igpasamwak ang DOST Science Education Institute Undergraduate Scholarship Program para sa mga estudyante nga interesado pagpadayon pag-aram sa siyensya o teknolohiya. Ginpangunahan ni Dr. Evelyn Bacara Tablante, Provincial Director ang Caravan, kundi iniragin bisita ang mga eskwelahan sugad San Calbiga National High School, Yabong NHS, San Jorge NHS, Clarancio Calagos Memorial School of Fisheries, Basay NHS, Simeon National High School, ngan Valeriano Yancha Memorial Agricultural School. Ginpakilala sa DOST Samar ang mga benepisyo ug proseso sa aplikasyon sa scholarship na nagahatag pinansyal nga bulig sa mga deserving nga estudyante. Katuyuanan sini nga maghat ang mga kabataan sa Marnon nga mag-aram sa mga STEM courses ug makabulig sa pag-uswag sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Charmaine san imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang, alright, Miss Eileen, go ahead. Go ahead, Ma'am Daisy.
Alright, so dugang nga balita, tigang ni Radyo Pilipinas Borongan, shellfish ban, hapira nga kadagatan din niya Eastern Visayas, nagpapabilin. Padayon ang shellfish ban, hapipira nga kadagatan hariyon 8, tungod han pagpositibo han mga shellfish meat samples, red tide toxin o saxitoxin. Laki padton mga lugar nga adah ilarom haton mahugot nga pagbabawal nga pagkolekta, pagkaon ng pagbaligya hin shellfish amo aton kadagatan han Sumaraga, probinsya Samar ngan Matarinaw Bay diha Eastern Samar nga naglalakip haton mabaybayon hiton bungto iton General MacArthur kinapundan Hernani ngan Salcedo. Igin papahinomdom ha publiko nga diri anay manguha o kumaon hinapantion o shellfish sugad hin acids species o alamang tikang hininga mga lugar samtang nagpapabilin nga may other red tide toxin ng dagat. Samtang local red tide warning naman ato niging papadayon hakan Cabato Bay hat Tacloban City ngan Irong-Irong Bay hakat Balogan City. Katapos makitaan nga positibo paghihapon ha Pyrodinium bahamens an mga filtered seawater samples. Ini nga klasin algae amo ang nagaghat ng red tide toxin nga delikado ha panlawas. Sumalang panuyuhan ahensya pagisdaan ngan panlawas ini nga pahimatngon and precautionary measure para malikian ang posible nga pagkaon han mga kontaminado nga shellfish ngan alamang. Ginaagat liwat adton publiko nga pwede kumaon hin isda noos pasayan ngan masag tikang hini nga mga lugar basta la siguradoon nga presko an mga ini ngan tanggalon la adton tinai hasang ngan hugasan hin maupay antis lutuon ngan kaunon. Ini nga notisya, inti kang haton pinakabago nga red tide advisory na BFAR nga igin pagawas kakalupla nga adlaw. Para bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa dugang nga balita dide sa RP Calbayog, pag-abri sa Super Health Center sa Santa Margarita Samar gin-postpone tungod sa nasustener nga danyos durot san bagyong uwan. Formal nga gin-anunsyo sa local government unit sa Santa Margarita Samar ang pag-postpone sa nakatalaan nga pag-abri sa Super Health Center. Basar sa opisyal nga pahayag sa LGU ang desisyon in mahitungod sa mga danyos nga gindurot sa bagyong uwan sa nasabi nga pasilidad ngan pipera nga parte sa bungto. Mahitungod sini diri patalwas nga ninsakto nga pagbuhaton ang seremonyal nga pag-abre samtang nagpapadayon ang mga recovery ngan restoration operations sa lugar. Ginklaro sa gobyerno lokal nga premera nga katuyuanan sa pag-postpone in agud masiguro ang katalwasan sa publiko ngan an mahapsay nga operasyon sa Super Health Center sa oras sa pag-abre sini. Dugang pa sa LGU padayon nga nagdudumara sa koordinasyon ang mga lokal nga opisyal sa mga ahensya agud mapalaksi ang rehabilitasyon sa mga pasilidad nga naapektuhan. Gin siguro liwat sa mga opisyal sa Santa Margarita nga dagnit nira ipapahibaro sa publiko ang bag-o nga petsa sa formal nga pag-abri sa Super Health Center kung makompleto na ang mga kinahanglan nga pag-upay ngan masiguro ang kaandaman sa nasabi nga istruktura para sa operasyon. Asyado ang kabugusan sa mga nahikay nga balita dede sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa mga namati yanangan, salamat sa ato nakaupod sa Master Control, si Joven Cardenas. Ngan salamat liwat sa ako nakaupod nga news contributor yan nga aga si Charmaine Perito Balvez. Da mga salamat Ate Daisy ngan Ma'am Eileen. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako Troini si Suzette Pretencio, iyo nakaupod sa Wednesday edition sa naton taramdaan. Good morning, Eastern Visayas. Okay, Ma'am Daisy and Ma'am Suzette, sa akon panamilit, nagpapasalamat kami sa aton pagkasarayo sa Good Morning Eastern Visayas. Nga na yun ako nahibilin nagawas pala nga may da kami brown out dihan sa Northern Samar sa Sabado gihapon ting alas 6 sa agang adto sa alas 6 sa kulop. Waray pa nga ni kakatotally kabahibali. Wara papapaso ano yung kable dida. Brown out na liwat kami bugos nga adlaw. Nga I hope nga maupay ang kamutangan sa naton kabugtuan sa
Southern Leyte, kan Sir Dindo, kan Mama Dalia, and Juvik, and so and the others. I hope maupayan ira kamutangan saya na after sa na Bagyo Owan. Okay, sa ngaran sa namon Regional Head, Rian Erinto, ini si Aileen Alazon Diaz, sa Philippine Information Agency Northern Samar, nagpapasalamat. God bless and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat, Miss Aileen Diaz, na PIA Northern Samar, han iyo naging partisipasyon dinhihan na pan Wednesday nga edition na taramdan Good Morning Eastern Visayas. And likewise, nga tuliwat kan Miss Zeta Pretensyo, han Radyo Pilipinas, Kalbayog, mga thank you. Nga tikang naman din Radyo Pilipinas, Borongan, hangaran nito amon Station Manager at Ruth Rivera Abunda, amon Admin Officer Kuya Rizel, Bobe Rubin, and ato news contributors, Yara Engineer Soka Beria, Atipin Pomida, Kurt Sibricos, nga na technical, ato naging kaupo di Engineer Alquin Baldonido, ini Daisy Lalosa Bilizar, na sa nga gidamoy nga salamat inyo pakigusa sa kopin usa ka oras, nga nangungumbida nga haw kami, para hiton sunod nga edisyon, buwas nga adlaw, hataramdan. Good morning, Eastern Visayas. And for the meantime, stay tuned para to natin masunod nga program, Sumat Istihanon. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than